Good morning po dito sa Saudi Arabia. Welcome back po sa Billy Pascual AutoCAD Tutorials. Topic number 19 po tayo. Ang title po dito is Layer Tools Isolate, Freeze, and Option Tool Navigation or Modification. So, naka-open po dito yung current project namin dito sa Darat Namar Linear People's Park sa katabi ng Wadi Park. Ito po yung kasalukuyan kong ginagawa na irrigation system na general arrangement layout na meron na pong approved na galing sa survey group. Gagawin po natin dito is lalatagan po natin ng main line sa irrigation system. So may classification po dito as per sa size ng tubo. So ang ipapakita po natin dito yung kung paano siya ilatag yung mga main pipe natin, and then apparently yung pag-set ng layer. So para po sa mga baguhan is napaka-importante po. So dito nakaset na po dito, naka-layer na po yan. Ngayon, bibigyan natin ng example yung mga beginners kung paano nila maise-set up. Halimbawa, meron silang gustong ipakita na layer na kung masyadong madami na ang layer yung nakapaloob dito sa isang file, is kung meron siyang gustong makita na specific na layer lang, is gamit na gamit po itong topic natin. Ipapakita po natin dito kung paano natin ma-select yung, for example, yung kulay magenta na pipe na yan, na may classification po siyan kasi kung naglagay po kasi ng color coding para ma-emphasize yung tubo. So hanapin lang po natin sa layer tool yung isolate, then click lang po natin isolate. Kung mapapansin nyo, yun lamang po ang lumabas dito sa file natin. Kasi ang feature ni AutoCAD dito is ise-separate niya yung selection ng object. Na for example, yung kanina nga, yung magenta. Bibigyan niya ng option or selection yung gusto mo lang ipakita. I-isolate niya or ihiwalay niya kung ano lang yung mga gusto mong ipakita, at para for checking na rin kung naka-layer ba talaga yung mga ginawa mong object or element. So dito, pinapakita ko po dito na naka-layer talaga yung mga object. So pag in-isolate natin, yung specific na selection lamang po, yung lang po ang lalabas dun sa isolate. And then kung gusto natin ibalik, i-click lang po natin yung un-isolate. So para bumalik sa normal. Po napakalaking halaga na matutunan to ng mga beginners, lalo na kung dito sa tinatawag na general arrangement layout. So sa haba kasi po nitong project namin, almost 24 kilometer. So merong nahiwalay ito sa or hiniwalay ito sa 5 part. Zone 1, zone hanggang zone 5. So currently yung ginagawa ko is zone 5, parang pa-atras nga yung zoning nila eh. So sa zone 5 tayo nagsisimula since yun na yung na-approve ng survey group. So dito pinapakita ko yung text naman ng stationing. So ibang layer din siya at ginawa ko ibang color na ibang color na din po para may ma-separate siya. So click natin yung point ID o yung point marking. So yun lang po ang lumabas doon sa isolate. So sa tingin ko napakaginhawa nito pag natutunan ng mga baguhan, at ma-check na rin kung ang nagawa nila is so naka-layer. Yung ito naman ang sineselect ko dito, yung
mismong marking ko para sa coordinates. So, yan din po yung mga ginagamit ng mga civil engineer pagka sa civil 3D. Kapag na-set mo na yung mga points ID is ikakopy mo lang yan para makuha mo yung coordinates and then ipipaste mo sa Microsoft Excel para dun mo na makikita. Kasi ginagawa ko din po dito yun para at, at least bukod sa pag nag-sheeting layout na ako. So, ito pa isang ituturo ko po yung pag-select ng object. Meron kasing i-uncheck mo yung i-check mo yung use sheet to select object. So, mapapansin nyo dito, i-click ko po yung P1 and then P2. Hindi siya nase-select lahat kasi nga yun yung use nung tool na option na i-click mo or i-check mo o i-uncheck yung use shift to select object. So, magandang setup dito is i-uncheck po natin para kapag kinlik natin yung P5, P6, mapapansin nyo nase-select lahat yung selection, hindi yung kada object is yun lang ang mase-select mo kasi nga naka-check kanina yung ayun nawawala yung isang hindi siya makiklik lahat. So, pinakamagandang recommendation is uncheck po natin yung use shift to select object. So, napakarami pong settings niyang option na yan. Kumbaga, iniisa-isa lang natin para hindi naman po mabigla yung mga baguhan na draftsman or AutoCAD operator. So, isa pang tip po, yung dito sa open and save, i-click lang po natin dyan sa pinakamababa na 2,000 ganun. Bakit? Kasi yan po yung palatandaan na kahit latest version yung AutoCAD mo, pag meron kang i-open na ginawa na galing sa old version na AutoCAD is ma-open mo pa din. Hindi ka magkakaroon ng problema. So, yun po yung gamit nung open and save na yun. So, dito naglalagay na po kasi ako dito ng ng mga bulbs para sa project namin. So, nakikita nyo dito sa isang zone, naglatag na po ako dyan ng mga pipe. And then, yun po yung sinasabi ko kanina sa naka-sheet yung yung Microsoft Excel. So, nandiyan po yung mga corresponding coordinates niya. So, check po natin kung naka-layer yung mga ginawa natin. Then, sa taas sa may ribbon, pwede rin po natin i-double check doon para sure ball na malalaman ng mga beginners, ng mga user kung talaga bang naka-open siya. Ngayon, dito, ituturo ko naman yung paggamit ng freeze. Freeze meaning, dito lang sa specific na viewport natin, i-freeze yung object. So, nakita nyo na wala yung marking ng points ng coordinates. Kasi, doon natin siya finreeze na nasa loob tayo ng viewport. So, paglipat natin dito sa kabilang viewport naman, dito sa legend, mapapansin nyo, nandun pa rin yung P1 or yung marking ng points. Kasi nga, yung selection ng pag-freeze is sa kanya-kanyang viewport po yun. Baka magkalituhan po tayo pwedeng dito sa viewport na yon ay na-freeze mo na, dun sa kabila, makikita mo pa rin. Kasi nga, yung pag-freeze is kanya-kanyang viewport po yon. Yung MV sa command. Baka po malito yung mga, ito pa yung example, i-freeze po natin yung, yung stationing na kulay magenta na text. So, mapapansin nyo, i-freeze natin dito. After natin ma-freeze, so yun yung resulta. Nawala yung mga stationing, yung mga kilometer stationing nung pagkakalatag natin ng pipe. Pero dito sa legend, nananatili siyang nandoon kasi nga magkaiba po siya ng viewport. Unless pasukin mo itong viewport ng legend at saka dun mo siya i-freeze uli kung talagang tuluyan mo na siyang ayaw makita.
So, yun po yung napaka-importante malaman ng mga baguhan sa dito po sa sheet arrangement layout. Pero syempre, pagbalik mo dun sa model, nandun pa rin lahat ng object mo unless in-off mo at in-on dun sa model. Pero dito, hanggat hanggat hindi mo siya binabago dun sa layer, mananatili siyang nandyan pa din. So, napaka laking gamit nung pag-freeze or pag-on off nung layer and then isolate. So, napakalaking bagay na matutunan ng mga baguhan yung topic natin ngayon. Isa-isa po nating ituturo sa kanila para naman hindi sila mabigla sa dami nga ng kailangan natin i-discuss dito. Wala pa po tayo sa MAPFS. So, bigyan po natin muna ng preview yung ginawa nating sheet layout. So, nakaset po ito sa A0 kasi yun po yung standard na ginagamit dito. Kung mapapansin nyo po, naka-scale yung ginagawa natin. Ang ginamit dito natin is a 1:1000. So, ito na po yung pinaka-presentation ng drawing natin. So, yung isang zone ay hinati natin sa tatlong part. So, makikita nyo dito, nandito yung mga legend natin. So, napaka-importante po niyan. Kasi kung gusto mong huwag ipakita yung iba, malaya mo siyang magagawa. At pagka biglaan yung trabaho at sasabihin ng boss na ayokong makita yung ganyan. So, meron kang, nakahanda ka na, nakaprepare ka na meron kang selection na magagawa dun sa mga gusto mo at ayaw mong ipakita. Okay. So, yun lamang po at marami pa po tayong i-discuss. Isinisingit lang po natin ngayon sa trabaho ko at medyo loaded na rin po sa trabaho. Pero hindi po tayo titigil para magturo sa mga baguhan at hindi po tayo magdadamot ng ating karunungan para i-share sa karamihan. Okay, Billy Pascual po. Maraming salamat po.